Kath din pa rin ang sakalam over Catherine mga kasembreros. Yan at na pang item sa vlog na ito. Unahin ko tong si ang ganda nito. Si baby girl. Hindi ko alam kung baby pa ito. Pero ang cute ng kwento niya kasi parang pinapili siya kung si Alden ba o si Joshua Garcia yung gusto niya maka-partner. Hindi ko lang kung artista ito mga kasembreros. Si Chichi, yung pangalan niya sa TikTok mga kasembreros. So, ang pinili niya ay si Alden Richards, yung gusto niyang makasama, no? Or maka-partner mga kasembreros. Parang sabi niya dito na during Aldab days pa lang, ay talagang kinilig na siya. Parang isa siya sa pinalaki ng Aldab mga kasembreros. No, yung Maine Mendoza at saka niya Alden Richards nga mga kasembreros. So, dito ay nagkwento siya na kung bakit niya nagustuhan mga customers. Of course, si Alden. Tapos, yung mga, parang nag-ano pa siya dito na may eksena. Nag-ano pa siya ng Chinachi, pala yung pangalan niya dito mga kasembreros. Parang, isa pala sa mga childhood crushes niya mga kasembreros, no? Si Alden. Tapos, parang maganda yung batang to. Parang si Jillian Ward siya mga kasembreros. So, tapos, yun, parang may kwento siya dito ng mga eksena dun sa, parang, ito, eksena dun sa may Aldab days mga kasembreros. Tapos, ay pagdebate pa siya sa atin niya mga kasembreros na bakit pero hindi sila nagkikita ay kunwari na isang stage na naman sila or isang backstage na naman sila ganun mga kasembreros. So tapos yung mga eksena nga dito ng Aldab mga kasembreros. So pinagtatanggol niya talaga yung Aldab. Tapos basta ang cute dito mga kasembreros ng kwento ni ate. Ang kulit niya magkwento no sa Aldab na mga kasembreros. Tapos ang cute ni Lola mga kasembreros. Ang caption dito mas excited pa siya sa mga pictures ni Alden kaysa dun sa 100,000 nakalagay ng pera mga kasembreros sa kanyang cake, no? She is already 80 years old, no? Si nanay or si Lola mga kasembreros. So, tinitingnan niya pa kasi yung mga pictures ni Alden, no? Bago binubunot yung 100,000 isa-isa mga kasembreros. So, yan po, no? Grabe. Sana all may 100,000. So, tapos tinitingnan niya yung mga pictures ni Alden. Kasi parang sa yung bad pala may nakadikit na bawat 10,000 may nakadikit na picture ni Alden mga kasembreros. So parang inahabahan pa ni nanay na may picture ni Alden. Ang cute ni nanay, grabe, solid fan pala ito ni Alden mga kasembreros. mabenta si nanay sa mga mabenta si Alden sa mga lola mga kasembreros at saka mga sa senior citizen. Partida 80 anyos na ito mga kasembreros, pero ayun. Hinahawakan niya tuwing may picture ni Alden, hinahawakan niya mga kasembreros yung picture ni Alden. Grabe, nakakatuwa si Lola, sana ma-feature ito sa Jessica Soho mga kasembreros. Si Lola, no? Hindi ko na alam kung anong pangalan niya. May isa pa pala, no? So bali 40,000 siya mga kasembreros. So yung dalawang cake ay 50,000. Kasi 100,000 sabi dito, sila lang mas exact sa pictures. So 50,000 yung isa, 50,000 yung isa. So grabe, no? Sana all may ganito ka generous na mga anak mga kasembreros. So yun. May picture na naman ni Alden. So parang ako yung na-excite din, no? Sobrang kulit lang kasi ni nanay na mas excited pa siya sa mga picture ni Soiti kaysa dun sa ay naku ba, parang kinikilig siya, parang kinikilig pa siya sa mga picture na lumalabas ni Alden, picture ni Alden kaysa dun sa hawakan na naman niya. Hawakan na naman din. Mamaya play ko ito mga sobrang good vibes si Lola. Napatawa ako at saka napahanga at saka nakikitan dito kay nanay bigla, kay Lola mga kasembreros. So maraming salamat Lola, sa paghanga sa phenomenal nag-iisang pambansang bay mga Lola.
no, si Alden Richards. Tapos, mamaya pa-play ko yun ha, sobrang cute niyan mga kasumres, ay mapapakinggan nyo rin po. Tapos ito, no, may picture din sina Direk Dwayne, tsaka sina Alden at tsaka sina Dean mga kasumreros, no, sa mga last taping days nila ito siguro, sa Love Siargao nga mga kasumreros. So, nakakatuwa, no, kung kailan pa natapos yung Love Siargao ay saka ko nalaman na director pala ito si Direk Dwayne mga kasumreros. So, ang cute lang, no, at saka ang kulit ng samahan ng mga cast na maging ng director ng Love Siargao mga kasumreros. Tapos si Alden, tsaka si Nadine, may picture din siya dito sa isang, hindi ko alam, parang owner yata ito ng kainan din doon sa Siargao mga kasumreros, no. Ito pa ay mga candid photos, no, na kuha nga with the sir or ni kuya mga kasumreros doon sa Siargao nga. So dito ay naka-white na nakaputi si Alden na polo. Tapos si Nads naman ay parang naka-dirty white or yellow mga kasumreros. So nakakatuwa lang, no, kasi ay halos sa lahat na pinagkainan ay talagang nagpa-picture sina Alden or si Alden ay kinukuhaan siya ng picture, and then si Nadine of course mga kasumreros. So yun po. Tapos na-feature dito ang Love Siargao at saka yung pinagkumpara, no, maliban doon sa ating main item mga kasumreros, ang Saman Sunday at saka Love Siargao. Sabi dito, daming reactions sa 110 reactions mga kasumreros. So sabi sa caption, Saman Sunday, pati ang sigabo pala, no, ni Julia Montes at saka ni Coco Martin ang na-feature dito. So hashtag Saman Sunday, hashtag sigabo, and Love Siargao are the much awaited and anticipated TV series from three not only talented, versatile, but also iconic women, Catherine Bernardo, Julia Montes, and Nadine Lustre, with their male leads James Reid, Coco Martin, and Alden Richards, respectively. The three series are set to start premiering soon. Which one are you excited for? No, sabi dito mga customers. Definitely sa Love Siargao, no, mga customers. Kasi ang sa bagay, kasi ang Love Siargao sa view lang siya mapapanood. Tapos yung Saman Someday sa Netflix, hindi ko lang sigurado kung yung kina Julia Montes at saka Coco Martin ay kung saan siya mapapanood mga kasumreros, no, kasi nga hindi tayo updated sa kanilang ganap dito. Pero TVC, hindi kasi siya mapapanood sa prime time yung dalawang ito. Tapos may kanya-kanya silang mga streaming platforms. So yun nga, no, sa Saman Sunday sa Netflix at saka yung Love Siargao naman ay sa View Philippines mga kasumreros. So pero yun, no, mag-aabang na lang tayo ng mga teasers na i-drop mga kasumreros ng View at saka Netflix, no, mga kasumreros. Okay, so ito post ito, no. Hindi alam ni Alden na kinuhaan siya ng picture sa malayo mga kasumreros. Post ito ni Janeline Conte Tukong, no, mga kasumreros. Sabi niya, pagkagwapo baga Jude. Gajud. So parang sa Tagalog, sobrang gwapo, something like that mga kasumreros. So ang dialecto kasi sa Siargao, sa Surigao, parang yung Y ginagawa nilang J, tapos yung J ginagawa nilang Y, something like that mga kasumreros. So sa Bisaya ay gayud, parang ragud, parang something like that, no. Talaga, no, parang ganoon mga kasumreros. So ito yung time na nasa Afam Bridge yata sila ito mga kasumreros, no, na nagsushoot na kung saan ay naisama na natin nakarang araw. Pero yun nga ay ngayon ko lang siya nasama dito sa yung isa dito, no, ngayon ko lang po siya nakita yung pinost ni Ma'am Janeline Tukong mga kasumreros. So yun, parang naka side view dito si Soiti hindi niya alam na kinukuhaan pa na siya ng picture. Ito sobrang daming likes ito, sobrang daming reactions mga kasumreros. So pinost ito ni Boom Panot na si Kat kasi dito ay parang ginawa niya ng hugot. Sabi niya, akala mo short budget ka na pero bigla nag-provide si Lord. So amen, no, mga kasus. Tapos picture dito ni Kat na
napaiyak siya sa Hello Love Again yata ito. At saka sa Too Good to Be True. No, ito yata yung mga kasombreros. No, 9,000, grabe daming likes, 9,300 mga kasombreros in 2 hours. So siguro ay ito si Bumpanot. Siya maraming followers no sa Facebook mga kasombreros, kaya maraming reactions in just 2 hours mga kasombreros. So yun po no. Talaga definitely si Lord ay nagpo-provide sa atin, no? Sometimes hindi natin expect na siya po ay magpo-provide. Tapos ito ang cute ang cute ito. 5 hours ago sina Kailin, si Kailin, si Adrian Lindayag, si Christopher Diwata, at saka si Kim Jisoo ay tapos si Kaki na si Kaki para itong isa, no, yung isa sa mga cast nga mga kasombreros ng Love Siargao. Grabe daming likes, so 150 reactions. So find your height daw, sabing gano'n ka. So what happened, Christopher? So parang namali ng lugar si Christopher Diwata. So dapat after siya ni Adrian mga kasombreros, no, kasi find your height daw, no, according sa height daw itong picture dapat nila or sequence. Pero si Christopher Diwata ay naligaw doon sa likod ni Kim Jisoo o ni Jisoo mga kasombreros. So dapat nasa harap siya ni Jisoo, sa likod ni Adrian Lindayag. So tiren po ang cute na nasamahan ng casting ng Love Siargao mga kasombreros. Tapos ito, so ito na yung parang ibang pictures na kung saan ay umattend ng party sina Alden mga kasombreros, at saka yung ibang cast nga ng Love Siargao, no, si Nadine at saka si Jisoo ay andito mga kasombreros, no. So great people, great cast soon. So posted ito ni si Gucci Lorenzana. No, parang tiyata yung sa mga directors or production or producers mga kasombreros, na if I'm not mistaken. So isa pa ito sa parang dagdag dun sa picture na finlash ko kanina, no, sa nung nakaraang vlog ko pala mga kasombreros, na kung saan ay umattend nga ng party or victory party. Siguro victory party at saka farewell party na rin mga kasombreros, no, ang buong cast ng Love Siargao. So yun po siya, no. So dito ay si Alden, of course ay chill, relax lang sila mga kasombreros because tapos na yung shoot ng Love Siargao. Pero pa namang magsisimula na sila ng taping ng Code Grey mga kasombreros, as mentioned rin ni Joros Gamboa mga kasombreros, na magiging part din siya ng series na Code Grey mga kasombreros. So abang-abang tayo doon, no, sa kanilang kanilang taping or teasers mga kasombreros na ipopost. So hindi ko lang din alam kung saan, baka sa St. Luke's Hospital sila magsushoot mga kasombreros, no. Tingnan lang natin kung saan sila magte-taping ng location. Tapos ito na. So major item natin, no, Catherine pa rin sa Kalam over Catherine. So dito kasi hindi naman Catherine pala ito. Nadia Aldin versus Catherine pala ito mga kasombreros. So yun, kasi sabi dito sino mas bagay na 1 hour ago posted ni New Gen Trends, Catherine ba, no, sa Hello Love Again, and then Aldin sa Love Siargao. So definitely ay marami nag-comment talaga dito na Catherine, no, Catherine. So marami pa rin of course no, ang naniniwala at saka gusto ang Catherine mga kasombreros, kasi nga ay iba talaga ang kanilang hatak sa social media at saka sa mga tao of course in general. Hindi naman papalo ng 1.6 billion ang kanilang income mga kasombreros sa Hello Love Again kung hindi sila gusto ng masa. So sabi dito ng isa, pareho basta si Alden. Syempre Catherine forever. Syempre Kath pa rin, Catherine walang iba. Catherine bagay na bagay sa dalawa. Syempre Catherine bagay na bagay always and forever. So basta Catherine pa rin sa Kalam mga kasombreros.
So, ito po ay pinost actually ni New Gen Trends mga kasombreros. So, yun talagang nag-aantay lang tayo ng chance, no, na sana ay maging partner ulit mag-partner ulit ang Kathleen mga kasombreros sa mga projects nila soon. Pero ngayon, no, ay hindi pa natin sila maano kasi they're both busy sa kanilang individual na projects or ganap mga kasombreros, no, sa kanilang mga endorsements and mga proyekto individually. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. I-play ko po itong kay Alden, kakulitan about kay Alden mga kasombreros, si Lola at saka si baby girl, no? Tapos, pakinggan natin of course ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Alden! Damo! Alden! Yeah! Ilan ulit? Wala yung Kung magiging leading lady ka, sino partner mo? Si Joshua Garcia o si Alden Richard? For me, I think si Alden. Kasi isa siya sa childhood crush ko. All Dub Nation pala to si Chita Mike. Pero syempre, isa ako sa mga kinilig. Kahit naman siguro kayo, no? Meron nga akong nakadebate. Ate ko ata yun. Sabi ko, bakit sila nagkukunwari na hindi pa sila nagkikita? Isa lang naman backstage ng Itbulaga, ganito, ganyan. Tapos pinagtatanggol niya talaga yung Aldab. Hindi pa sila nagkikita. Tignan mo reaction nila. Sobrang natural daw kasi. Sabi ko hindi. Basher pala. Hindi. Naging basher lang ako kasi parang ang daming nauto nung Itbulaga na yun. Yeah, dude. Meron akong picture ni Jude eh. Pinicturean ko siya tapos nag-post lang siya ng ganyan.
Para siyang Agno. Sobrang ganda po ng ating Word of God mga kasembrer. Sana pa ipatapusin natin. Ang title po ay Ilaw na Huwag Itago. Mahaba po itong verses natin. Pakinggan na lang po natin, no? Matthew chapter 5 verses 14 hanggang 16. You are the light of the world, referring to the disciples of Jesus Christ. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So ito po ay si Lord Jesus Christ mismo nagsasalita mga kasembreros sa kanyang mga tinuruang mga disipulo na sinasabi nito na tayo ay mga ilaw, no? Mga bapa sa generation nila sila. Tapos tayo na ngayon na nakatanggap ng salita ng gospel, ng magandang balita mga kasembreros, no, bilang mga anak ng Diyos ay sa atin naman po ito mga kasembreros, no, bilang part ng ating mission na tayo po ay mga ilaw sa mundong ito. Well, definitely, kapag walang ilaw, kapag walang liwanag mga kasembreros sa gabi, ay mangangapa tayo, no, kung ba pa mahihirapan tayo mga kasembreros. So mag-brown out nga lang ng ng ilang oras, no, ay lalo na kapag gabi, tapos kapag kung walang ilaw ay talaga mahihirapan tayo mga kasembreros. So yun po yung pinaka-purpose ng ilaw talaga. So saan kayo nakita, 'di ba, ng ito ng ilaw or ng light bulb or kahit ng lampara na itinago sa loob ng basket or sa ilalim ng saan man lugar na hindi siya makita mga kasembreros. Kasi kung ang ilaw itatago mo siya, no, mga kasus, tatakpan for example, so hindi na yung purpose niya na mag-ilaw at magbigay liwanag sa mga tao sa bahay or sa area na andun ay useless. Kung paano nawawala siya mga kasembreros, nawawala yung purpose niya bilang ilaw. Kasi ngayon yung purpose niya, no? Kasi pag tinakpan mo, so wala na siyang, parang wala na siyang silbi mga kasembreros. Ba't yung patinakpan, ilaw nga siya, no? Para sa gabing, sa gabi or sa madilim na paligid mga kasembreros. So sa atin tayo rin po ay ilaw, okay? Pero hindi ibig sabihin nito mga kasembreros ay magdala tayo ng lampara or ng light bulb or electronic bulb mga kasembreros parati. So hindi po ito ang ibig sabihin ni Lord Jesus Christ na gawin natin mga kasembreros, no? Hindi niya inutos na magdala tayo ng lampara, magdala tayo ng ilaw mga kasembreros or flashlight sa ating kamay all the time. Pero ang gusto niya sabihin dito ay yung ating mabuting gawa, okay? Maging kind, maging generous, maging good, maging faithful, maging helpful tayo mga kasembreros and so on. So dapat andun yung good characters, no, mga kasembreros over any material thing or any possession mga kasembreros para mag-glorify daw ang ating Diyos Ama na nasa langit mga kasembreros. Sabi niya dito, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So parang yung isang anak kapag hindi siya mabuti or hindi siya good influence sa society or sa barangay for example or sa pamilya, no, kung hindi sila magandang halimbawa, 'di ba? Parang maiinis yung tatay or nanay na pag narinig pala niya, ayan kasi batugan yan. Sige, bad influence. Pero kung ang anak niya ay for example, no, magandang influence sa community, talaga may ginagawang mabuti mga kasembreros, so parang magiging proud siya ba, no? Parang ganoon mga kasembreros na anak ko yan, ganyan. So kunwari may na-achieve sa school, tapos nagbigay karangalan sa eskwelahan or so kung ano man dyan na patimpalak na nag-join siya or sa mismong academic performance sa eskwelahan. So ikaw na tatay, ikaw na magulang, ikaw na kapatid, ikaw na part ng family or relative mo siya mga kasembreros, so magiging proud ka, no, mga kasembreros. Parang ganoon din po yung sinasabi ito ng Panginoon, more than pa mga kasembreros, and He encourages us, no, He motivates us mga kasembreros through Matthew chapter 5 verse 14 or verses 14 to 16 gumawa tayo ng kabutihan so that hindi yung ating sarili mag-glorify kundi ang Diyos mga kasembreros, because tayo ay mga anak niya mga kasembreros.
So, ganun din yun kasi, no? Minsan kapag ikaw ay tatay, yung glory, yung dakila, yung pride, mga kasembreros, na hindi yung pride na sobrang hambog na maging mayabang. May parang yung ano ba, parang pasasalamat mo na ganito, anak mo ganito. So, parang nasa sayo yun mga kasembreros. So, in Matthew chapter 5 verses 14 hanggang 16, Jesus compares his followers to light, saying, "We are the light of the world, unable to be hidden. So no one puts a lamp under a bowl because a lamp is designed to help people see in dark places." So Christ's words and actions showed the true nature of the world around him. So Christ's followers give light to those around them by doing and saying what Jesus did, by growing in relationship with Jesus every day, following him step by step. We partner with him in spreading the truth. So ganun siya mga kasembreros. So yung paggawa natin ay yung pagbabahagi natin ng verses sa Biblia, no? Na magandang balita mga kasembreros ng Panginoon. So part din yun ng ating gumapa ng faithful or faith journey, no? Character natin mga kasembreros na tayo po ay mananampalataya ni Kristo mga kasembreros. Kasi ano yun parang daily routine na natin kasi diba sa araw-araw hindi natin pwedeng kalimutan yung pagkain. No, sa umaga, sa tanghali, sa gabi mga kasembreros. So kailangan may pagkain talaga tayo. So hindi matatapos yung araw not unless ikaw po ay nag-fasting, no, or nag-aayuno mga kasembreros. Pero bihira na ang gumagawa nun So mostly talaga part na ng routine natin yung maligo, no, sa mga talagang pumapasok araw-araw, sa mga nagtatrabaho and so on. So part na yun ng kanilang daily routine mga kasembreros. So sa atin naman, part na ng journey natin yung pagbibibili araw-araw, panalangin, no, paggawa ng kalooban ng Diyos mga kasembreros. And yung character mo kasi na genuine, for example, malalim na yung pananampalataya mo sa Panginoon, matagal ka ng Kristiyano, you have a close and intimate relationship sa Panginoon. Ano na yan siya, parang free-flowing na lang yung ugali mo na parang hindi mo kailangan pilitin na maging mabait, hindi mo kailangan maging pilitin yung sarili mo na sundin ang nanay mo or sundin ang tatay mo or kapatid mo, mahalin mo or yung family for example. So parang hindi na siya pilit mga kasos because natural na siya nagfa-flow kasi that's who you are. No, kung mabait ka talaga by blood and by spirit, so ganoon ka mga kasembreros because your character has been changed by God mga kasembreros through faith and by His grace. Another of Jesus' disciples, John, said it this way: "This is a message we have heard from Him and declared to you. God is light, in Him there is no darkness." So ito po ay 1 John 1, chapter 1, verses 5 to 7, yung binabasa ko po mga kasembreros. Sabi ni Apostle John, parang nireaffirm ni Apostle John mga kasembreros itong sinabi ni Apostle Matthew. So sabi niya dito sa 1 John chapter 1, verses 5 hanggang 7, "God is light, in Him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with Him, with Jesus Christ, and yet walk in the darkness, we lie," no, nagsisinungaling tayo, "and do not live out the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin." So that's 1 John chapter 1 verses 5. So ano siya, reaffirmation mga kasembreros na ang Diyos natin ay ilaw. So dahil ang Diyos natin ay ilaw, so we must also be a light to other people, especially sa ating mga kapwa mananampalataya sa simbahan, sa mga nangangailangan, sa mga tao sa paligid natin, and sa ating family, of course, mga kasembreros, no, sa loob ng tahanan. So, yung ilaw niya, kagaya naman siya, yung mga mabuting ugali, na pagiging kind, pagiging generous, na pagiging pagbigay, pagiging humble, pagiging forgiving, pagiging loving, pagiging caring, no, pagiging so siya na mga lover ka ng peace mga kasembreros, or pursuer ka ng peace, no, gusto mo ng kapayapaan parate, no, ayaw mo ng gulo, and so on. Light cannot be anything other than what it is. It's bright, it dispels darkness, it enables people to see what they are doing. God is light, and since He sent His Holy Spirit to live inside believers, so are we. As His ambassadors on earth, we shine even when we don't know it. So, parang gumawa tayo ng mabuti kahit na walang gumagawa ng mabuti, at saka gumawa tayo ng mabuti kahit na hindi nakikita ng tao mga kasembreros, kasi nakita ng Diyos ang ating mabubuting gawa, yung ating masamang gawa, and lahat, no, iniisip natin, ginagawa natin, sinasalita natin ay alam na alam ng Diyos mga kasembreros. So Jesus told His followers to let your light shine before others, calling us to live an active faith, not a passive one,
Put your light on its stand. Yeah, your circumstances are an opportunity to shine brightly for the Lord and to share God's overcoming truth with those around you. Your family and community can tell what you believe by how you live. So yun siya, no? Kung anong pininiwalaan mo, mga kasembreros, ay yun yung magdidictate at makita ng tao. Okay, kung ano yung, kunwari, mananampalataya ka, may Kristo ka sa buhay mo, no? God-fearing ka, God-loving ka, mga kasembreros. So, malalaman nila sa actions mo na parang kahit na hindi mo sabihin na born again ka, or na Kristiyano ka, or may Kristo ka sa buhay mo, makita nila sa action na, siguro ano to, born again to, siguro ano to. So, parang you don't need to speak for yourself, mga kasos, because your action will speak for who you are, no? So, ganoon siya, mga kasimers. So, di ba English yun? Pero yun siya, mga kasimers, na talagang napakahalaga po na nagiging good example tayo. We influence others, we lead others through our actions, mga kasembreros. So, kasi ang tao kahit na magsisigaw yan araw-araw, mag-preach ng Holy Bible araw-araw, kahit sa mga anak niya, mga kasembreros, kung hindi naman nakita yung pagiging good character or good example sa kanya, ganun din po yun. So, hindi sila maniniwala. Parang anak mo yan, no? Sabi mo, wag kang magbisyo. Ikaw naman ay nanagniyosi ka at saka umiinom. So, wala rin mga kasus, no? Hindi rin maniniwala ang anak mo kasi ikaw rin mismo ay mabisyo. O ikaw, mag-aaral ka na mabuti. So, pwede rin yan, no? Yung mag-aaral mabuti kasi sabihin na siguro ng tatay mo at saka nanay mo na wag mo kaming gayahin kasi so, pwede pa yung mga kasus. Pero, ikaw, wag kang mababae, pero ikaw pa rin babae na. So, as simple as that, mga kasus. Kaya, yung ilaw natin ay yun yung ating good works, mga kasembreros, na nakikita ng ating Diyos, and we will be rewarded by that. Alright? Salamat sa ating Word of God, ha? No, apoy pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, no, good works na nakakalugod sa harapan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasmarasan. Paalam po. I love you all.